Hello, I'm Elias B. Magtalas, 37 years old and from Haen, Nueva Ecija, with two kids and yun. Profession ko is police officer dito sa Nueva Ecija. Saan po kayo nag-graduate? Graduate ako ng sa College of Immaculate Conception with Bachelor of Science in Nursing noong 2008. So, paano po kayo naging criminology? So, actually hindi ko aakalaing maging police. Tsaka hindi ako criminologist na graduate ng graduate ako ng nurse, then pumasa ako ng board exam. Then yung license ko as a nurse, yun yung ginamit ko as a eligibility para makapasok ng police. Bakit niyo po napili yung profession po? Una, di ba, nurse nga ako. So, that time, medyo pagka-graduate ko, talagang sobrang daming nurse nung time na yun. So, then nag-apply ako sa abroad, sa UK. Nagkasabay kami ng kapatid ko. Parehas naman kaming tanggap. Kaso nga lang nagka-problema dun sa budget. So, pinauna ko na yung kapatid ko. Then, habang naghihintay para sa budget, nag-apply ako bilang police officer noong 2011. So, kabutihan palad naman na tanggap naman ako dun sa pagiging police. Yan. Masaya po ba kayo sa napili niyo po ngayon na profession? Sa ngayon, syempre masaya. Nung una, medyo alanganin pa. Kasi hindi naman kasi yun talaga pinag-aralan ko eh. Alanganin talaga ako nun. So, habang tumatagal naman sa serbisyo, mamahalin at mamahalin mo dahil sa mga experience, sa mga nakakilala mo, mamahalin mo talaga yung trabaho. Lalo pag isinapuso mo talaga yung trabaho mo, talagang kahit anong dumating, mamahalin mo talaga yung trabaho. Paano po kayo napibilited po sa trabaho niyo? Siyempre dahil siyempre talaga tayo para may kuskus. Then pag nandun ng talanga, sabihin ko, mamahalin mo na yung trabaho, mga tao, yung para masusunod mo talaga yung problema sa parang namomotivate ka na kailan natin na maging mabuti sa iba, makagawa ako ng mabuti para sa iba, para sa bayan. Habang tumatagal talaga ang salita, parang mapupush ka ng service sa komunidad. So, siyempre yung anong particular na karanasan po ang nag-lead sa inyo na pag malaki at pagod pa? Hindi naman lingid sa iba na medyo maaga akong nagkasawa. Parang ang hirap pala ng may pamilya. Ganun. So, bata pa ako nag-asawa, parang naisip ko, hindi pala talaga dapat pa na ganun. So, nagkamali na ako dun sa part na yun na maaga nag-asawa. Ginawa ko na lang yun na part ng experience para matuto na para ibahagi din sa iba na huwag nagtularan. Marami, may mga good experience din naman tulad ng sa mga magulang mo yan, yung paghihirap nila. Paano po kayo napunta sa pag-business mo ng ganito pong cafe? Sa totoo lang nung unang-una nung nagpulis ako, nung pumasok ako, yung sweldo namin halos pang binata lang talaga. May asawa pa ako, may anak ako, diba? Hindi mo, porky police officer ka, ang tingin kasi ng iba, malaki sweldo. Hindi mo dapat asahan yung sweldo mo bilang pangtustos mo talaga sa araw-araw na buhay.
hindi ka rin aasenso ng sa totoo lang, tama yung sinasabi ng iba eh. Hindi ka yayaman o hindi ka mas aasenso sa pagiging empleyado mo. Ang Kailangan ginawa, ko talaga may ang sarili. ginawa ko talaga is habang may sweldo ko, nagsiservisyo ako sa bayan. Ayan. Kailangan nating sabayan ng iba pang pagkukunan ng hanap buhay nang hindi makakasagabal dun sa trabaho mo, sa profession mo talaga. Ganon. Kasi, biruin mo, meron kang anak. Nandiyan yung pagkain ng pamilya mo, mga gatas, pang-tuition ng mga bata. Yan, hindi kakasya yung sweldo. Kaya kung yun lang ang aasahan mo, hindi kakasya. Hindi ka aasenso. Sino po yung nakaisip na magpatayo po ng ganitong Nakaisip nito kaming mag-asawa rin. Kasi nung una, ang business lang namin is nagpapa-order na talaga kami ng mga sweets. Ganyan, online. So, habang tumatagal, parang yung mga product namin is parang nasasawa yung tao. Kasi sweets eh, hindi po pwedeng araw-araw ang tao kumakain ng mga sweets na ganyan. So, nung tumagal, nag-isip kami ni Mrs. kung ano yung maganda at yung may experience kami na pwede naming gawin na business. So, yun nga, yung misis ko nga dating barista sa abroad. Then, ako naman mahilig sa bonsai. Though, pinag-collab or pinagsanib namin yung hobby ko saka yung experience niya. Kaya, ito yung naitayo namin. Masasabi niyo po ba na successful naman po yung... Actually, oo, sa more than 2 years namin dito, masasabi ko naman na successful naman yung business namin dito. Kasi kung makikita mo nung una pa lang kung ano lang yung pwesto namin, halos 2 table lang talaga. Meron dun sa ganyan. Kasi makikita mo kung nakita mo kung saan kami nagsimula, parang scrap lahat at nakita mo to, makikita mo talaga, masasabi mo successful. Grabe nga din po talaga. Lumuwag din po, lumaki talaga. Lumaki. Kung ayan, nag-extend kami na nag-extend. Nabili na rin. Ito na, hindi naman sa amin ito dati. So, nabili namin sa pamamagitan din ng coffee shop na yun. Siyempre, ang unang-una ko ipapayo dyan, mag-aral kayo mabuti. Magsikap kayo makagraduate. Hindi, kung marami kayong nakikita na diskarte o diploma, siyempre para sa akin diploma pa rin. Unahin niyo muna yung diploma. Kasi yan yung magiging puhunan niyo eh. Yung sinasabi nila na diskarte. Para sa akin kasi, okay din yung diskarte. Magaling sa diskarte. Kaya lang, kailangan mo din ang puhunan dyan. Diploma magiging puhunan mo dyan. Ako kasi, graduate nga ako, di ba? Tapos, ang ginawa ko na lang talagang puhunan dyan, yung PNP, yung profession ko ngayon. Yun ang ginawa kong puhunan. Tapos, dinagdagan ko na lang ng ganito bilang diskarte. Tsaka yung ibang kabataan na easy go lucky, bahala na. Hindi po pwede yung ganun. Pagdating ng panahon, makikita mo kung bakit kailangan talaga ng diskarte. Tapos, yun nga, kung may puhunan ka, may pinag-aralan ka, yung diskarte mo, pag pinagsama mo yan, talagang okay. Makapag-isip ka ng pwede mong negosyo. Pag naging katrabaho ka, may sweldo ka, pwede ka mag-ipon, gawin mo puhunan. Ayun, makaka-experience ka, makikita mo kung ano mga kailangan ng tao sa labas. Pag nagkaroon ka ng trabaho, maiisip mo kung ano yung pwede o posibleng maging magandang negosyo. Ano po masasabi niyo sa mga kabataan po na nahihirapan pumili ng course sa college? Sa akin talaga, kung mahihirapan ka, kung ano yung hilig mo. Pag-isip mo kung ano talaga yung hilig mo.
Kasi mahirap kumuha ng kurso nang hindi mo hilig. Yung tatamarin ka dyan kasi hindi mo hilig eh. Piliin mo yung nasa puso mo talaga para doon mo maibigay yung 100% na tawag ito, pagpupursige. Baka po may gusto po kayong sabihin pa pag-interest po. Ganito na, doon sa mga estudyante na nahihirapan, piliin nyo lang kung ano yung gusto nyo, kung yung ano yung nasa puso nyo. And kung nahihirapan pa rin kayo, tiyaga-tiyaga lang. Then kung ano, huwag kayong makakalimot pagdasal. Then lumapit kayo sa mga tao sa paligid nyo. Tapos doon naman sa mga business owner o nag-iisip na magsimula ng business, huwag kayong matatakot na i-try. Kasi kami, natakot din kami. Pero sinubukan pa rin namin. Nandun yung muntik na kaming hindi magtuloy. Nandun yung muntik na kaming magsara. Kasi sa business, para talagang sugal eh. Hindi araw-araw o hindi sa una ay mabenta na agad. Talagang nagpakilala pa rin kami. Yung talagang sa una, lugi talaga eh. Pero tiyaga-tiyaga lang. Itiisin nyo lang. Sa una lang mahirap yan. Pag na-push nyo, pag na-ipakilala nyo, makakatanggap din kayo ng kapalit na mas maganda. Yun lang. May i-award lang po certificate. Uuwi ko lang kasi. Certificate of appreciation. The certificate is presented to Mr. Elias Bilventura Magtalas in appreciation for your invaluable contribution for grade 9 edukasyon sa pagpapakatao, performance task interview of successful people in their profession. We award this certificate to Mr. Elias B. Magtalas on March 16 for your time and effort and dedication for making yourself instrumental and being inspirational for all those youth, especially in all students, and we are grateful for your support. Oops! Wait! Siyempre, tatanungin din naman natin ang ating mga ka-member. Siyempre, hindi naman ako papahuli. Ibabahagi ko din sa inyo kung ano ang nais kong kurso at bakit. Ang tanong ay, anong kursong gusto mo at bakit ito ang gusto mo? Magandang araw, ako po si Leon Paul J. Magtalas at ang gusto ko pong kursong kunin ay Bachelor of Science in Secondary Education. Bakit? Dahil nakikita ko po sa aking sarili na kaya kong mag-lead ng mga estudyante. At sabi din sa akin ng mga naging teacher ko ngayon sa grade 9 is parang magaling daw ako mag-lead ng mga estudyante. Dahil nga nakikita nila na ginagawa nga nila akong leader sa mga kung ano ng groupings, lalo ng festival. So nagtiwala sila sa akin na ginawa nila akong leader, ako ang mag-lead sa kanila para matapos yung aming festival. So sa lahat din ng mga ginagawa ng groupings, ginagawa nila ako leader. At ngayon din dito sa IS, ako din po yung leader. So para makikita nila sa akin kung gaano akong kagaling as a leader. And for me naman, ilang seminar na rin po ang napuntahan ko na paano maging isang leader. And for me naman po, isa po akong part ng member ng Youth for Environmental School Organization, so which is the YAS po ano. And leader din po ako sa aming chapel, which is San Pablo Chapel, sa samahan ng mga kabataan ng San Pablo. So ako po ang isa sa mga nag-lead doon. So ilan sa mga ate ko doon na kasama ko mag-lead sa mga kabataan ay mga nakagraduate na. So which is yung iba doon is graduate na po siya ng teacher. So pinakwentuhan nila ako about dun sa kanilang mga ginagawa about sa pagiging teacher. So kaya nga nagustuhan ko din maging teacher kasi meron akong mga naging halimbawa, for example, na paano maging teacher. So I can be a teacher kasi nga alam ko kung paano maging teacher. Alam ko kung paano mag-lead ng mga estudyante
estudyante. At yun ay isa sa mga importanteng bagay na kailangan mo na malaman sa iyong sarili. Hindi lang pwedeng gusto mo lang maging teacher kasi ganito ganyan. No, dapat kailangan mong malaman ng mga bagay-bagay na dapat mong malaman kasi nga hindi biro maging isang teacher, kailangan mo alam lahat. Kasi sinasabi ng iba na parang kapag teacher ka, dapat alam mo lahat. Hindi naman porket teacher ka, dapat alam mo na lahat. Hindi ka naman perfecto. Dahil isa lang naman ang perfecto sa lahat, di ba? Ang God. So, yun lang po. And thank you. Hi. Ako si Bianca M. Francisco, 16 years old. At ang kursong gusto kong kunin ay Bachelor of Science in Psychology. Bakit? Gusto kong mas maintindihan pa yung mga unisip nila. Bakit din yung mga ginagawa ng mga tao? Gusto kong tulungan sila sa kanilang mga sarili. At gusto ko ding maintindihan pa, mas maintindihan yung mga cultural. Bakit ginagawa nila yun? Bakit ganun yung paniniwala nila? Ako nga po pala si Aaron P. Verdillo at ang course ko ay Edu. Ang lesson po, ba't po ako mag-edu ay ang mga tao pong hindi marunong magbasa. Hindi naman siguro kaila sa ating lahat kung gaano kahalaga ang pagiging literate o marunong magbasa. Bukod sa nakatulong ito sa pag-aaral, ito ay mahalaga sa pang-araw-araw nating mamumuhay. Isipin nyo, napakahirap siguro mabuhay na hindi marunong magbasa. Ngunit alam nyo ba na dito sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi marunong magbasa, lalo na ang mga grade 7 na sa mga public school. Ganun. Paano ito nangyari? Kasalanan ba ito ng mag-aaral? O kanilang guro? O magulang? O kaya naman ay baka kasalanan ito na sistema ng edukasyon sa ating bansa. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Rachel E. Ramos, 14 anyos. Ang kursong gusto ko ay maging isang guro upang ang mga kabataan ay may matutunan sa paglaro. Nais ko rin po mapagsimikapan na makapagtapos upang ang aking kurso ay matupad. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ang course ko po ay isang maging doktor para po makapagtrabaho ng tapat at matulungan ang mga mahihirap na tao sa mga lansangan, katulad ng mga nanganganak sa mga lansangan sa labas na walang pera, at para din po sa mga taong mga isakit sa lansangan na walang pera po para magpakagamot, para po matulungan sila. At makaalis din po ng bansa at makakuha ng pera at matulungan na kay mga pamilya na walang pera at matustusan po ang aming mga gastusin sa bahay at gastusin sa bansa na mas mamahal pa. At gusto ko din po magtrabaho ng serbisyo na sapat at may respeto sa lahat ng tao, na hindi lamang pera ang aking gusto, kundi po matulungan po iba't ibang tao sa mundo. At para din po mapagserbisyo ng tapat sa mga tao. At para po din po may respeto sa lahat ng tao sa may lansangan, at para po matulungan sila. At yun lang po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Rachel Mariano at ang kursong nais ko ay Bachelor Science in Law. Dahil sa tingin ko, mas may papamalas ko ang galing ko sa pagsasalita at ma-overcome ko ang takot ko sa pagsasalita sa maraming tao o public speaking. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joanna Marie M. Rivera. Gusto ko po maging BS of Science in Nursing dahil ito po ang aking pangarap simula bata pa lang po ako. At nakikita ko po sa aking sarili na malakas ang aking loob para sa trabahong ito dahil po ito ang pangarap ng aking lolo at lola. Simula bata po ako, ito po ang gusto nilang maging trabaho. Magandang umaga po. Ako po si Charlie Amancio. Ang gusto ko pong kurso ay Bachelor of Tourism Management. Bakit nga ba gusto ko mag-flight attendant? Kasi nga po, simula bata pa po ako, ito na po ang aking pangarap. At gusto ko makapag-adventure sa iba't ibang bansa at magkaroon ng maraming kaalaman sa pagiging flight attendant. At gusto kong to pa rin ang pangarap ng aking pinakamamahal na ina. At pag nagtagumpay ang aking mga gusto at natupad ang aking pangarap, ako ay mag-iipon at magpupundar ng malaking bahay sa gusto ng aking pamilya na maging payapa ang aming buhay. Araw po sa inyong lahat. Ako po si Darren Garcia, 15 anyos, at ang kursong nais ko pong kunin ay BS in Criminology. Dahil simula bata po ako, nais ko pong tumulong sa ating bansa at maiwasan ang paglaganap ng kriminalidad sa paligid. Mapuksa ang lahat ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yun lang po at maraming salamat po.
Magandang umaga, ako nga pala si Rosa Siberla, 14 taong anyos. Ang kursong nais ko makuha ay edukasyon dahil pangarap ko talagang maging guro. Nais ko itong tahakin hindi lamang dahil gusto ko magturo, kundi dahil gusto ko maging parte ng paghubog sa kinabukasan ng mga kabataan. Gusto ko magbigay ng inspirasyon sa kanila, lalo na sa mga batang nawawalan ng pag-asa sa kanilang pag-aaral. Naranasan ko rin kasing mga kailangan ng isang guro na naniniwala sa akin at nais ko maging ganoong klase ng guro para sa iba. Para sa akin, ang pagiging guro ay hindi lang trabaho, ito ay isang tungkulin na may dalang malasakit, tiyaga at pagmamahal. Ngayon ay alam na natin kung anong kursong nais kunin ng aking mga kamiyembro pagkatapos ng high school. Nawa ay magtagumpay sila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap at pag-aaral sa kolehiyo. Para naman sa lahat ng mga kabataan o estudyante na nanonood sa video na ito, ang tanong ko sa iyo ay, ano ang kursong gusto mo at bakit? Muli, maraming salamat po sa panonood ng aming video. Nawa ay mas marami pa po kayo natutunan mula sa aming na-interview na si Mr. Elias Virventura Magtalas. Again po, maraming salamat po sa pagpapaunlak na ma-interview po kayo. At sa aking mga kamiyembro, maraming salamat din sa pagbibigay ng oras para makilahok dito sa ating Performance Task in ESP. Again, maraming salamat po. Yun lang po at goodbye.